Magandang araw po! Welcome to Ikatok Episode 6, Eksorsismong Katolikong Aral, Talakayan at Kwentuhan ng Diocese of Novaliches tungkol sa Demonic Infestation, Part 3. Magsimula tayo sa isang pananalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel, Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan na ito at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo, ikaw na prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spiritong gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Muli magandang araw po sa inyo. Talakayin naman natin sa episode na ito ang third type of authority. Alam nyo, kung hindi nyo pa alam ang first and second, please panoorin po ninyo ang episodes 4 and 5 for parts 1 and 2 para hindi po tayo maligaw. Ang third type of authority is formal authority. What is formal authority po? Formal authority is authority legitimized by socio-cultural and political elements. Merong ilang forms ang formal authority po, ha? Merong tinatawag na traditional authority. Ito po ang kapangyarihan legitimized by respect for law established by cultural patterns. Halimbawa, ang isang magmamay-ari po ng sari-sari store dyan sa kanto ay nag-exercise ng power or authority sa loob po ng kanyang store. And syempre, hindi ba? By virtue of an authority which derives ultimately from natural ownership and legitimized by cultural conventions. At syempre, protected by these conventions po. This involves relationships of responsibilities, rights, and powers. Naniniwala ako na ang traditional concept of marriage and family being between a man and a woman possesses the traditional authority in it. Batay sa universal values and principles, may traditional authority and universal principle of respecting and defending life. Meron ding tinatawag na charismatic authority. Ano ba itong charismatic authority? This is power legitimized by extraordinary personal abilities that inspire devotion and obedience. Alam niyo po, habang pinapanood yung documentary tungkol kay Hitler sa Netflix, napapanganga po ako sa kanyang karisma, sa kanyang charismatic authority na namamayagpag pa rin kahit tapos na ang digmaan. Pambihirang nakakainis, hindi ba? Pero marami ring local heroes and heroines ang nasa kategory na ito. Lahat po ng cult leaders exercise charismatic authority, making their natural authority work to their advantage. A priest like myself po, we exercise sacramental power by a gift from God Himself, which actually changes our very being, placing us in a new relationship with others in the order of grace. Alam nyo, interestingly, a priest is also addressed as Father. So is the Pope, hindi ba? Holy Father ang tawag sa kanya. Ito pong term na to actually places the ordained ministers in a position of parental authority over their flock. Galing, no? At pangatlo, meron pong tinatawag na rational legal authority. Ano po ang ibig sabihin ng rational legal authority? This is also known as bureaucratic authority. Ito yung kapangyarihan na legitimized by legally enacted rules and regulations, such as governments. Yung authority ng public officials, for example, tulad ng presidente ng isang bansa, ay nagmumula sa political at social conventions na nakaugat sa hangarin ng society
na makamit naman ang common good. If, for example, the President handles this august office according to morally upright conventions, then he enters a political relationship with his citizens. Therefrom, he acts with power based on authority. Pero kung hindi, he only creates a pseudo-relationship with his citizens. Soon, he loses his socio-political authority and actually may find himself bullying his way into holding on to power. A person governing with political authority is not above supernatural authority. Again, he is not above supernatural authority. Kaya out of place kung someone with a mere political authority would question God and even call God names. Who has supernatural authority? Wala sa lugar at tamang pag-iisip ang ganyang klase ng leader. Tandaan nyo. At baka kung ano pa ang masabi ko, puntahan na natin ang ikaapat na type ng authority. Moral authority. Moral authority is premised on principles or fundamental truths which are independent of written or positive laws. Moral authority is what one achieves in one's character that gives one primary greatness. Alam nyo, isang halimbawa at maaring pang ibang halimbawa ang pwede nating ibigay ay si Mahatma Gandhi. Wala namang formal legitimized authority si Mahatma Gandhi, hindi ba? He never ran for public office. And he was never publicly elected to any kind of position of public government service. Pero, he had primary greatness. Why? Because of his moral authority. Alam nyo, in fact, he led a peaceful revolt against the British rule during his time and actually became known as the founder of India. Pambihira, hindi ba? Pag-usapan natin ang Diyos as the lawgiver. Now, dapat po nating banggitin na imposibleng mabuhay ng espiritual ang isang tao na walang sinusunod na batas o mga prinsipyong moral. Sa makatuwid, kung may batas na moral na gumagabay sa kanya, ay tiyak na may nag-akda ng batas na yan sa kanyang puso. Kung may moral law sa puso ng tao, kahit inamin pa niyang siya ay isang ateista o hindi naniniwala sa Diyos, alam niyo po ang katotohanan ay ito. Kung meron siyang moral laws na sinusunod, ito ay pagpapatunay na mayroong supreme lawgiver. At yun ang Diyos. Tingnan natin ang moral integrity at ang puso ng moral authority. Ang ugat at fundasyon ng pagkakaroon ng moral authority ay ang moral integrity. Ang mungkahi ni Pedro sa atin ay ang mamuhay ng may moral integrity. Ito, mga kaibigan, ang dapat ninyong hintayin, sabi ni Pedro. Sikapin ninyong matagpuan ng Diyos kayong nakaugat sa kapayapaan, walang dungis at kapintasan. Alam nyo, this leads us to principle number 6. The only norm and context of spiritual and moral authority is being in a state of grace. Ang palagi natin nababanggit na state of grace ay patungkol sa pagkakaroon ng isang matatag, that is, hindi pa bago-bago, na disposisyong mamuhay at kumilos sa presensya ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang taong nasa estado ng grasya ng Diyos ay taong nagtatamasa ng spiritual at moral authority. Sa makatuwid, bagamat ang spiritual authority ay nakatuon lamang at nagmumula lamang sa nag-iisang Diyos,
ang mga taong nabubuhay din sa supernatural sanctifying grace ng Diyos ay nakikibahagi rin sa supernatural authority ng Diyos laban sa preternatural authority. Alam nyo, kaya mahalaga na ang Kristiyano ay nasa estado ng grasya. Mapapanaigan niya sa tulong ng Diyos ang lahat ng masasamang espiritu. Ang madaling pamugaran, ang madaling siilin, ang madaling buyuhin ng masasamang espiritu ay yung hindi po namumuhay sa estado ng grasya ng Diyos. Ano ba ang magagawa ng dalangin ng isang pamilyang wala namang pakikipag-ugnayan sa Diyos? Maari kang mag-outsourcing ng dalangin, di ba? Ay pag-pray nyo naman kami. Ganyan po ang madalas nating sinasabi sa iba. Ipag-pray nyo naman ang mga anak ko. Pero ikaw mismo na mayroong sanang spiritual moral authority over your children or over your loved ones, ay mayroong mas mabisang kapangyarihan laban sana sa masasamang influences na maaaring pumeste sa pamilya mo. Pero paano yan kung wala ka naman sa estado ng grasya? Palagay mo kaya ay pinakikinggan ka ng Diyos sa iyong mga dalangin? So ano ang una mong dapat gawin? Suriing maigi ang budhi at magkaroon ng ganap na pagsisisi or perfect contrition. Pagkatapos ay humingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan. Alam nyo, sa ganitong paraan ay manunumbalik ang iyong ugnayan sa Diyos. At mangako ka na as soon as possible, magpe-person-to-person confession ka with a priest. Pag ito po ay naging posible, you will readily avail of it. Do the penance at baguhin po ang buhay natin. Tandaan ang principle natin. Kapag wala ka sa state of grace, wala kang moral and spiritual authority laban sa kasamaan. At ang ikalimang type ng authority ay ang demonic preternatural authority. Ano ba ang demonic preternatural authority? Babanggitin natin agad ang principle number 7. Ang principle number 7 states this: Satan exists. Alam nyo, demonic preternatural authority is the authority premised on the existence of Satan and his minions and their exercise of destructive power over created nature through action that is mysteriously permitted by divine providence. Alam niyo po, noong August 24, 2017 pa ito, ang CARA o yung Center for Applied Research in the Apostolate ay nagulat na 8 kada 10 mga Katoliko na Amerikano ang hindi naniniwala na si Satanas ay totoo. Hindi ko alam sa Pilipinas, mukhang ang surveys natin ay nakafocus lamang sa politics at politicians. Pero ganyan po ang datos sa Estados Unidos. Bagamat totoo at hindi lamang kathang-isip si Satanas, binabanggit ng Article 395 ng Catechism natin na ang kapangyarihan niya ay may hangganan. Dahil siya naman ay creature lamang. Bagaman mas makapangyarihan kaysa sa taong nilalang. Hindi niya kayang hadlangan ang pagtatag ng kaharian ng Diyos. Bagamat kaya niyang magdulot ng pasakit, paghihirap sa pisikal at espiritual na buhay ng tao. At isang dakilang misteryo that divine providence permits diabolical activity to work against humanity. Ngunit, alam niyo po, mababatid natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Napakagandang quotation yan from our letter of Paul to the Romans. Magpapatuloy po tayo sa ating talakayan tungkol sa moral at spiritual authority sa susunod na episode. Maraming salamat po. God bless you.